Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Aabot ng kalahating bilyong pisong halaga ng imported na bigas ang nadiskubre sa isang bodega sa Bulacan. Sa inspeksyon ng mga tauhan ng Bureau of Customs sa 3 storage facilities, natagpuan ang higit 200,000 sako ng imported rice na inangkat mula sa Vietnam, Cambodia at Thailand. Wala ring maipresentang kaukulang dokumento ang may-ari ng 3 bodega na nasa compound ng Intercity Industrial Complex sa San Juan, Balagtas, Bulacan. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni Customs Intelligence and Investigation Service Director Vern Enciso ang pagpadlock sa bodega. Nagpasalamat si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mababang kapulungan sa pagtanggap sa kanilang mungkahi ukol sa Military and Uniformed Personnel o MUP Pension Reform Bill. Sa isang statement, sinabi ng kalihim na bagamat hindi sila tutol sa reforma, nangangailangan ito ng sustainable na pension scheme. Hindi rin anya patas para sa Armed Forces of the Philippines o AFP ang reforma dahil hindi naman lumalaki ang bilang ng mga miyembro nito kumpara sa ibang ahensya na sumasabay sa paglaki ng kanilang populasyon. Kung hindi po natin maayos ito, marami pong gugugulin dito na pwedeng igugol sa ibang mga bagay. At talagang lumalaki ang amount nito. Ngunit sa Armed Forces, hindi ito ganong kalakihan. Kasi mga 122,000 lamang ang pensioners dito. Kabilang sa suhestyon ng kagawaran ay ang 100% indexation sa lahat ng retirado at magre-retirong MUP at ang pagsingil ng 9% contribution sa mga bagong pasok lamang sa serbisyo, kung saan 12% naman ay sasagutin ng gobyerno. Pag gumawa ka ng bagong fund, maganda ang kita nito. Benepisyo ho lahat hindi lang po contribution ang pinag-uusapan dito, baka magka-dividendo pa sa kabila ng pensyon. At baka pwede, imbis na indexing ang pinag-uusapan, unahan pa nito kung maganda ang kita. Itatampok sa Exercise Alon 2023 ang isang war simulation kung saan sasakupin ng dayuhang puwersa ang isang isla sa Pilipinas. Ang joint military exercises sa pagitan ng Philippine Marines, United States at Australian Forces ay gagawin sa San Antonio, Zambales ngayong araw. Inaasahang dadalo sa pagsasanay ang Commander-in-Chief, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Brigadier General Jimmy Larida, ang Deputy Commandant ng Philippine Marines at Exercise Director ng Exercise Alon 2023, ang naturang pagsasanay ay hindi paghahanda sa digmaan at walang tinutukoy na kalaban. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.